Bilang isang baguhan na content creator, no, dito man sa YouTube or sa Facebook is parang sinisikap natin na mag-upload tayo ng videos daily. Yung iba nag-upload pa nga ng video or reels sa Facebook like 2 to 3 times a day. Yung iba naman is talagang everyday, no? Ito yung tinatawag natin ng mga daily vlogger na kung saan hindi sila nawawala ng upload sa kanilang mga channel or platforms na meron sila. So dito guys, pag-uusapan natin yung ilan sa mga pwedeng maging epekto sa inyo bilang isang content creator and kung ano yung mga pwedeng maging epekto nito sa inyong mga YouTube channels, no? So hindi na natin papatagalin to guys, let's go! So bago pala natin simulan itong vlog na to guys, no, gusto ko lang magpakilala sa inyo. So ako pala si DJ MA and most of my content ay nakapokus sa YouTube tips na for sure makakatulong sa inyo dito sa YouTube. No? So nagbibigay din tayo ng konting kaalaman about sa mga social media apps na pwede nyo pagkakitaan, especially through live streaming. So una sa lahat guys, no, based on my experience, naranasan ko ito. No? So kumbaga me myself naranasan ko talaga na pilitin yung sarili ko na mag-upload everyday kahit wala naman talaga akong maisip na content nung araw na yon. So kumbaga guys, dun pa lang is napapabayaan ko agad yung magiging quality ng mga content ko. So dahil nga guys, nagkakaroon tayo ng pressure like sinisikap natin na mag-upload tayo everyday is nawawala na yung thinking natin na dapat paghandaan natin yung mga videos na gagawin natin, dapat may topic tayo, dapat ready tayo dun sa mga senaryo na pwedeng mangyari like kung ano ba yung magiging outcome ng mga videos natin. So madalas guys, ito yung nagiging problema ng mga bago dito sa YouTube dahil nga gusto na nila maabot, no, agad-agad yung mga requirements like for example, nakikita nila sa mga kaibigan nilang content creators or dun sa mga kakilala nila na ang bilis mag-grow ng YouTube channel nun or sabihin natin ang bilis mag-grow ng mga pages nila. So that's why tayo bilang bago sa YouTube or sa Facebook is ginagawa natin lahat para kahit papano is maabot natin or makamit natin yung mga bagay na nare-reach ng mga kakilala natin sa social media. But para sa akin guys, isang dahilan yon para kahit papano mapagod tayo or mapunta tayo dun sa tinatawag natin na burnout. Sa social media guys, madaming nagtataka na may mga YouTubers na talagang ang lalaki na ng channels nila pero ngayon 2025 ay parang hindi na nila napapagpatuloy. So yung ibig ko sabihin dito guys, for some reasons siguro napagod na, siguro na burnout na talaga or sabihin natin wala na yung gana or yung apoy dun sa pagbablog nila. Kasi guys, bilang content creator, once na maramdaman nyo yung parang hindi na kayo masaya sa pagbablog habang kayo ay nagre-record or sabihin natin, depende sa niche na meron ka. Matatanong mo sa sarili mo na para sa akin pa ba talaga tong vlogging? Kailangan ko pa bang ipagpatuloy kahit napipilitan na lang ako? So, that's why dito sa YouTube guys, huwag kayo magtataka kung may mga YouTube channels na ang lalaki ng subscribers pero kung makita nyo yung uploads nila like 4 months ago, 6 months ago, yung iba pa nga guys natigil na talaga. So parang a year ago o 2 years ago na sila nung huli silang nakapag-upload dito sa YouTube. So that's why sa akin guys, no, hindi ko naman sinasabi na malaki na yung ating channel pero sinisikap ko na kahit papaano is makapaghanda tayo ng mga content na makakatulong sa magiging future subscribers ng channel ko. Kasi guys, dito sa YouTube, hindi lang naman pagiging technical ang kailangan nyo. So pag sinabi kong technical, ito yung parang step by step na susundan nyo. And at the same time, kumbaga talagang pinapakita natin yung technicalities ng pagiging isang content creator. Pero yung mga ganitong klaseng content na ginagawa ko guys, for sure makakatulong siya sa mentalidad nyo. No, bilang isang content creator. Kasi alam naman natin guys na sa YouTube, hindi lang naman about technicalities ito. So kumbaga nakadepende pa rin yan sa'yo, no, sa sarili mo kung paano mo itutuloy yung content na ginagawa mo sa channel mo. So yung ibig ko sabihin dito guys, ang pagiging isang content creator is parang lifetime commitment siya. Lalo na kung nagbabalak kang i-full time yung pagiging content creator, no? So, base experience ko guys, katulad nga ng nakwento ko dun sa nakaraang vlog ko na pinagpalit ko yung karir ko sa pagbabarko, no? Kumbaga, talagang pinurso ko yung vlogging. And masasabi ko naman guys, na dito sa pagbablog is nakikita ko yung sarili ko na nag-grow talaga. So, hindi lang yung self-confidence ko and at the same time kung paano ako makipag-usap sa tao. So, napapansin nila sa akin na parang ang laki daw nung pinagkaiba ko. 3 years ago, 4 years ago, doon sa Michael na nakilala nila. So, doon pa lang guys, parang napatunayan ko na iba ang nagagawa ng pagbablog sa personal growth ng isang tao. So kumbaga yung kinikita ko sa YouTube, yung personal growth and at the same time yung growth ng channel ko, parang to follow na lang siya. Kumbaga ang mahalaga sa akin dito is yung growth ko bilang tao.
di ba? Kasi alam naman natin guys na dito sa Pinas, di ba, magtatrabaho tayo, uuwi, sesweldo, kakain, matutulog, and same cycle lang siya everyday. Okay, so that's why ako guys talagang pinurso ko yung vlogging kasi everyday is a challenge eh. Kumbaga, yung content na ginagawa ko dito sa YouTube guys, most of the time, hindi naman siya yung paulit-ulit. So kumbaga, talagang everyday nag-iisip tayo ng mga bago na pwede kong ipakita sa mga viewers natin, di ba? So yun yung nagmulat sa akin na bilang isang content creator, dapat lagi kang may bago. No? Sabihin natin kung may matakel ka man na old discussion dun sa mga nakaraang vlogs mo, at least may dapat kang idagdag kung sakali man na nagkulang ka dun sa mga dati mong vlogs. No? So in short, para sa akin guys, yung burnout, isa yan sa mga pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa inyo bilang isang content creator kung pipilitin nyo na mag-upload everyday. Okay, so that's why para sa akin, yung daily na pag-upload, wala namang masama doon. Wala namang rules si YouTube na pagka lagi kang nag-upload is magkakaroon ka ng violation. So, wala namang ganong violation, guys. Kumbaga, ang sa akin lang dito is mas pinopokus natin yung mentalidad mo bilang isang content creator na dapat maging ready ka dyan kasi lahat ng content creator nagdadaan dun sa tinatawag natin na burnout moment natin. So bigla ka na lang tatamadin, parang magre-record ka ng video, parang tinatamad ka magsalita or mag-edit ng mga videos mo. So pag nararanasan nyo yun guys, wag niyong pilitin yung sarili nyo. So magpahinga kayo. And then pag magpahinga kayo, mag-isip-isip kayo kung ano ba talaga yung gusto niyo sa buhay nyo. And then pag napag-isipan nyo na, di ba respect nyo yung decision nyo. So kumbaga, kung yun yung nararamdaman nyo, wag nyong ipilit yung sarili nyo sa mga bagay na hindi na kayo masaya pagka ginagawa nyo siya, di ba? So yun yung masasabi ko guys, pagka talagang pag pinilit nyo yung sarili nyo na mag-vlog kayo araw-araw. And pangalawa guys, nandun yung pressure, di ba? So kung una, ine-enjoy nyo lang yung pagbablog, and dahil nga parang nakikita nyo yung mga idolo nyo, yung mga iniidolo nyo sa Facebook or sa YouTube na parang grabe talaga yung changes sa buhay nila, and at the same time, grabe yung na-achieve nila sa social media, is nandun yung pag-iisip nyo na makakamit ko rin yan, kaya ko rin yan, di ba? Basta hindi ako susuko. Basta dapat lagi lang malakas ang loob ko. Pero alam nyo guys, ang reality sa social media is hindi naman lahat ng hindi sumusuko ay naabot nila yung pangarap nila. So, yung sad reality kasi dito guys is hindi sapat yung hindi ka lang susuko. Diba? So, real talk to, hindi lang sapat yung hindi ka lang susuko. So, dapat nandun pa rin yung knowledge mo everyday, kung paano mo siya i-apply. Dapat hindi ka takot na sumubok ng mga bagong bagay sa YouTube. Kasi yun yung magiging hadlang sa inyo guys para malaman nyo yung niche na para sa inyo. Diba? Kasi madaming content creators dito sa YouTube ang masyado silang nagpo-focus sa pang-personal nilang buhay without knowing na may mga content na bagay sa kanila. Like for example, yung trabaho nila, hindi nila nare-realize na yung trabaho nila is isang malaking bagay yun na kung pwede man nilang gawing content yun, is makakapagbigay pala yun sa kanila ng mga bagong audience. Or yung mga bagay na hindi nila nare-realize na nasa surroundings lang nila, na yun pala yung magiging reason para umangat sila dito sa YouTube. So yung ibig ko sabihin dito guys is, kung napapansin nyo na hindi na nagwo-workout yung content na ginagawa nyo sa channel nyo, so wag kayong matakot sumubok ng bago. At wag nyo masyado i-pressure yung sarili nyo na dapat may upload kayo araw-araw. Kasi yun yung magiging reason para mawala yung enjoyment nyo. Or ito yung magiging reason para ma-burnout kayo. Katulad nung binanggit natin kanina. Diba? Kasi guys, madami mga content creators na nagki-quit sa YouTube. Anong mga reason? It's either lumipat na ng platform, it's either wala ng oras, or pangatlo talagang napagod na. Maniwala kayo sa hindi guys, talagang nararanasan po yan ng isang content creator. Kasi kahit ako guys, naranasan ko din yan, I think 2 years ago, na parang napansin ko walang growth yung channel ko. And eventually, talagang darating din sa punto na iisipin mo na may mararating pa kaya ako dito sa YouTube? Or ano kaya yung magiging future ko dito? So worth it ba na ipagpatuloy ko siya? So yun yung mga tanong na naglalaro sa isipan ko noong mga panahon na yon. Ang maganda lang sa akin guys, hindi tayo totally, hindi natin sinukuan yung YouTube. So kumbaga hindi natin totally hinayaan yung channel natin. So kumbaga nagpahinga tayo ng ilang months. And nung bumalik tayo, parang sinabi ko sa sarili ko na dapat tuwing gagawa ko ng content is may mapupulot na aral yung mga viewers ko. Kasi yun lang yung alam kong way para kahit papano magkaroon ako ng viewers and subscribers dito sa YouTube. Kasi most of the time guys, yung mga content ko before is nakapokus din sa pangsarili ko,
Minsan nagpo-focus din ako sa comedy, but hindi tayo masyado nag-click doon, no? So kumbaga, nag-isip ako ng way or nag-isip ako ng niche na babagay sa akin. And fortunately naman guys, no, nahanap natin yung niche natin about YouTube education and social media apps na nagbigay sa atin kahit papano ng pag-asa na magkaroon ng viewers and subscribers dito sa YouTube. Honestly guys, alam nyo dati, umabot lang ako ng mga 400 views, 500 views ng mga una kong uploads dati, a year ago, 2 years ago, masaya na ako eh. Pero ngayon guys, napapansin ko na lagi na tayong umaabot ng 1,000 views. So meaning guys, lahat ng experience na natutunan ko noon dun sa mga pagkakamali ko is nai-apply na natin siya ngayon. Hindi lang dun sa content na meron tayo, pati dun sa method natin, dun sa strategy natin. That's why na maintain natin ngayon guys yung views natin, no? So 1,000 views pataas. So may mga magsasabi pa dyan na hindi naman ganun kalaki yung channel mo. Hindi din naman ganun kataas ang viewers mo kung makapagsalita ka, ganito, ganyan. So may mga nababasa ako na ganung comments sa videos ko, pero ginagawa ko na lang silang motivation kasi para sa akin, pag-aaksaya lang kasi ng oras guys, pagpapatol kayo sa basher at hindi naman maiiwasan na pag ang isang content creator ay hitik sa bunga. So pag sinabi kong hitik sa bunga, yung parang nag-i-improve siya, dumadami yung subscribers niya, nagkakaroon siya ng community, nagkakaroon siya ng fanbase, ay hindi maiiwasan talaga na magkakaroon kayo ng mga basher na magiging reason it's either ipagpatuloy niyo yung channel nyo or sukuan nyo. No, kasi hindi naman lahat ng content creator sa YouTube ay malalakas ang loob niyan, no? So some of them ay talagang mahina ang loob, makabasa lang ng negative na comments, titigil na, no, ayaw na, iiyak na, no. Pero yung sa akin guys, no, dapat paghandaan niyo yung mga ganung bagay, lalo na kung porsigido kayo sa pag-upload ng videos, na kung sakali man na magkaroon kayo ng fanbase or community dito sa YouTube is dapat talaga ready po kayo sa mga ganung klaseng negative na comment kasi part yan ng social media. Diba? So hindi naman laging positive lang, no? So dapat tumanggap din kayo ng kritisismo kung alam niyo sa sarili niyo na may mali din talaga kayo dun sa pagko-content. Pero yung sa akin lang guys, gawin niyo yung best niyo. No, hindi porke may nakita kayo na comment na negative or kini-criticize yung ginagawa nyo sa YouTube is para magki-quit na kayo. So wag kayo magpapa-apekto dun guys. Yung iba talaga dyan is kumbaga trip lang nila na may masabing hindi maganda sa'yo. Pero some of them naman guys, nagki-criticize sila para ma-improve mo yung way mo kung paano ka mag-content. Kasi meron akong isang viewer na na-appreciate ko siya kasi lagi niyang sinasabi sa akin na, alam mo DJ, okay ka magsalita. Pero minsan nadidistract ako dun sa mata mo. Kasi hanggang ngayon guys, tumitingin ako dito. Di ba tumitingin din ako dito? Which is ini-improve ko siya. Pero alam niyo ba guys, siguro mga months ago or years ago, mas malala. Halos hindi ako tumitingin sa camera. So, kumbaga ang sa akin lang guys, nai-improve siya. Yung mga pagkukulang nyo sa social media is kayo nyo po yung i-improve everyday. Okay, kasi kahit ako naman aminado ako hanggang ngayon nga tumitingin pa rin ako dito pag nagsasalita dito. So kumbaga may mga times talaga na alam ko na nadidistract yung mga viewers ko. Pero ako naman guys, hanggat maaari is mas ini-improve ko siya para kahit papano is maramdaman nyo pa rin na kumbaga kinakausap ko kayo, di ba, tao sa tao. So yun yung gusto kong iparamdam sa mga viewers ko. So that's why para sa akin, isa din yun guys na sikreto ko. Kaya kahit papaano yung mga viewers ko nagtatagal sila doon sa videos ko kasi kahit papaano meron na tayong eye contact, 'di ba, sa inyo. 'Di ba? Kasi kung yung pinapanood nyo laging dito nakatingin or dito man sa side na to, so parang nakakawalang gana siya panoodin. So that's why nagpapasalamat ako doon sa tao na yon. Nakalimutan ko na yung channel niya pero parang nakita ko yung channel niya about sa pagkain at malaki na din yung subscribers niya, parang 90,000 subscriber. So kung nanonood ka man ngayon, salamat sa iyo. I will do my best para mas i-improve natin yung nakita nyo, nakakulangan sa pagbablog natin. So para sa akin guys, no, yung magandang pwedeng maging resulta, no, nung pagbablog nyo everyday is dahil nga seryoso kayo doon sa ginagawa nyo or kumbaga talagang pursigido kayo na i-monetize nyo yung channel nyo is mas napag-aaralan nyo yung YouTube analytics ng bawat channel nyo, especially sa YouTube Studio. Alam nyo ba guys, nung nagsisimula ako dito sa YouTube is ang dami kong hindi alam, lalo na dun sa mga analytics ko, no, yung last 365 days, bakit ganon, hindi pumapasok yung watch hours ko sa ganito, bakit ganon, parang bumaba yung views ko, di ba? So napag-aaralan natin siya guys, and time to time
doon natin nakikita yung mga analytics na nakakaapekto para i-recommend ni YouTube yung mga videos natin sa magiging future subscribers ng ating channel. Kung mapapansin nyo guys, yung aking content is meron tayong dalawang niche, di ba? So yung una is nakapokus tayo sa YouTube tips, yung pangalawa naman is sa social media apps. So yung iba magsasabi na, DJ, akala ko ba sinasabi mo sa mga content mo na hanggat mare mag-focus lang kami sa isang niche para kahit papano mas mag-grow yung aming channel. So ganito kasi yan guys, meron kasi tayong dalawang category pagdating sa mga niche na which is para sa akin, naisip ko lang siya. So yung una is yung tinatawag natin na semi-related niche. Yung pangalawa naman guys is yung tinatawag natin na non-relatable niche. So yung una guys, may hahalin tulad ko yon sa mga niche ko. So kumbaga kasi meron tayong YouTube tips, meron din tayong social media apps, pero yung audience natin is sa social media or online. Sila yung mga tipo ng tao na interested kumita online or interested maging vlogger or live streamer. So meaning guys, semi-related siya. So hindi siya totally yung magkahiwalay na niche. So that's why para sa akin, kung gumawa man ako ng content about live streaming app or YouTube tips, is malaki yung chance na yung mga viewers ko from YouTube maging interested sila sa live streaming apps. Ganon din guys, vice versa, no? Yung viewers ko from live streaming app, maging interested sila na maging vlogger dito sa YouTube. So yung pangalawa naman guys is yung non-relatable niche. Ito talaga yung parang balak mong gumawa ng mga content na hindi talaga related. Like for example, magaling ka sa botanicals, sa mga halaman. Diba? So alam mo yung iba't ibang klase ng halaman, paano sila alagaan, ano ba yung mga uri ng fertilizer na dapat mong i-apply dun sa mga tinatanim mo or kung ano man. And then, dun sa pangalawang niche na naisip mo na gusto mo rin i-upload doon sa same channel is parang about vulcanizing naman sa mga gulong. So that's why non-relatable siya, hindi siya magka-relate. So kumbaga sobrang layo nung content mo about botanicals and then papasukan mo ng vulcanizing naman, di ba? So about sa mga gulong. So para sa akin guys, ayun yung mali na madalas na ginagawa ng ibang content creators na gumagawa sila ng channel at papasukan nila ng niche, dalawa or tatlo na non-relatable. So meaning guys, nalilito yung viewers at ito yung nagiging reason para yung mga subscribers ng channel is malito na kung baga about saan ba tong channel na to. May nakikita ko upload niya botanicals, nung isang araw vulcanizing. So yung ibig sabihin guys, kung kayo man ay nagbabalak gumawa ng dalawa or tatlong niche sa inyong channel, is make sure na piliin nyo yung una, yung relatable niche. Diba? So, semi-relatable niche. Kasi para kahit papano, yung sa akin, diba, nakapokus man tayo sa YouTube tips, at the same time, nagbibigay rin tayo ng mga live streaming apps na makakatulong sa inyo paano kayo kumita online. So, meaning yung mga audience natin, iisa lang sila ng goal. It's either kumita online or matuto ng pagiging content creator. Diba? Which is nagagawa natin yan through social media. Hindi katulad nung may botanicals ka na, magkakaroon ka ng viewers from botanicals and at the same time, bigla mong sisingitan ng vulcanizing content sa mga gulong. Diba? Paano ka mag-vulcanize ng ganito, ganyan, vulcanizing business. So, sobrang layo. So, iwasan nyo guys yung paggawa ng ganung klaseng niche na gagawa kayo nang hindi naman talagang related sa isa't isa. Gusto nyo guys, gumawa kayo ng separate channel doon para kahit papano is makapag-focus kayo doon sa ganung klaseng niche and then pwede nyong ipasok yung semi-related content na nababagay para doon sa content na napili mo. And sa akin lang guys, no, tingin ko dito na nagtatapos yung vlog natin, ang may papayo ko lang sa mga content creators na talaga namang daily nag-upload, it's either once a day or 2 to 3 times a day, no? So guys, magpahinga kayo, no? So wag niyo masyadong i-pressure yung sarili niyo na mag-upload kayo everyday. Kung hindi talaga kaya at may sasacrifice niyo yung quality or information ng vlog na magagawa niyo, I suggest magpahinga kayo. Yung pina-priority natin dito is yung long-term health niyo or yung mental health niyo bilang isang content creator kasi sa paggawa ng content guys, no, lahat tayo pwedeng gumawa ng content. Pero hindi lahat nagtatagal sa content creation. Bakit? Yung iba nape-pressure, yung iba nabe-burn out, yung iba naman is talaga namang hindi na sila masaya sa paggawa ng content. So, ano pa yung reason, ba? So, bakit nila itutuloy yung paggawa ng content? But in the first place is, kumbaga, hindi na sila yung dating sila. So, kumbaga, hindi na sila katulad ng dati na habang ginagawa nila yung video or habang nag-edit sila ng videos is masaya sila. Kasi guys, sa totoo lang, itong, katulad ng sinabi ko kanina, itong pagiging content creator is parang lifetime commitment siya. So masasabi ko na lifetime commitment ko na rin ito. Lalo na may mga nakaabang sa vlogs ko. Kasi hindi ko kayo pwedeng pabayaan na habang umaangat yung channel ko,
is mawawalan ako ng uploads. So parang laging nandun yung concern ko sa inyo na kamustahin kayo, and at the same time, pag nagko-comment kayo dun sa mga videos ko, is hindi nyo alam guys, chinecheck ko isa-isa yung mga channel nyo. At ngayon pa lang guys, gusto ko na palang humingi ng sorry or pasensya dun sa mga content creators din na baguhan na nagko-comment sa mga videos ko. Kung madalas is hindi ako nakaka-reply. So yung iba na re-replyan ko, alam nyo yan, lalo na dun sa mga may mga tanong sa atin about YouTube. Pero dun sa mga hindi ko nare-replyan guys, no, so gusto ko lang humingi ng sorry at pasensya sa inyo kasi may mga times talaga na nabibisi tayo, and at the same time, no, yung iba talaga nagre-reach out pa sa atin sa Messenger, and hindi ko naman talaga lahat masagot guys kasi medyo madami po talaga kayo. Pero yung sa akin lang guys, I will do my best na kahit papano gabayan pa rin kayo sa paggawa ng content, paalalahanan kayo, lalo na dito sa content na ginawa natin ngayon, na for sure makakatulong sa inyo na, for example, kung ramdam nyo na sa sarili nyo na parang tinatamad na kayo or nape-pressure na kayo bilang isang content creator, is subukan nyo pa, no? So wag kayong mapapagod, pero pwede kayong magpahinga, di ba? So, pwede kayong mapagod, pwede rin kayong magpahinga, pero yung sa akin guys, huwag kayong titigil, no? So, yun lang naman, no? Hanggat kaya nyo pag-aralan yung iba't ibang methods na pwede nyo i-apply sa channel nyo, gawin nyo. Lahat ng mga legal ways para kahit paano umangat yung channel nyo, gawin nyo. No? Kasi may mga content creators din na nakapokus sa politics, nakapokus sa showbiz, but in the end, no, nagkakaroon sila ng violation. Bakit? Dahil nga yung mga videos or images na ginagamit nila sa content is hindi naman sila licensed na gumamit or hindi naman talaga sa kanila. So that's why para sa akin guys, kung talagang balak nyo seryosohin yung pagiging content creator, is aralin nyo lahat, no? Especially dito sa YouTube, yung copyright rules, yung community guidelines. Madali lang naman yan guys, i-search nyo po sa YouTube Help. So maglalagay na lang tayo ng link ng YouTube Help para kahit papano pag may katanungan kayo, kumbaga i-search nyo doon. Pwede nyo siyang mahanap doon doon sa category na yon. Kasi madalas ako guys, pagka naghahanap ako ng topic, so doon din ako madalas nagre-research sa YouTube Help para kahit papano is ma-inform ko kayo doon sa mga updates ng YouTube na hindi nyo pa alam. Okay? So, para kahit papano is updated kayo sa YouTube. Kasi madami siyang update. And eventually guys, yung dun sa mid-roll, nararamdaman nyo na ba? No? So, lalo na dun sa mga monetized channel na yung mid-roll sa mga videos natin is unti-unti na silang lumalabas. So, ang sa akin lang guys, dun sa mga monetized channel, paalala ko lang ha, na ayusin nyo yung mid-roll ads nyo. No? Kasi baka mamaya, mapapansin nyo, bumababa yung revenue nyo, or bumababa yung kitaan nyo dito sa YouTube. Yun pala guys, hindi nyo pa na-activate yung automatic ad slots. So, dapat naka-activate siya. And at the same time, guys, maglagay din kayo ng eligible mid-rolls, no? Doon sa mga videos nyo para kahit papaano yung revenue ng channel nyo ay hindi siya bumaba. No? Kumbaga, tuloy lang ng pagtaas. Okay? And kung sa tingin nyo guys, marami kayong natutunan sa vlog natin na ito, don't forget to like, comment, share, and subscribe our channel DJMA for more videos like this. At syempre guys, hindi natin kakalimutan yung ating pa-shoutout, no, sa mga viewers ng ating channel, no, sa mga taong ito. Ayan, mega love shoutout po sa mga grabe, no, sa mga grabing viewers natin na almost nanonood ng vlogs natin everyday. At syempre guys, hindi rin natin kakalimutan yung exclusive shoutout sa ating mga special members. Ayan, so mega love shoutout sa inyo guys, no. Sa mga nagtatanong, DJ, paano pwede makasali dyan? So, just click the join button guys at makikita nyo dun guys kung paano kayo pwede maging member ng ating channel. So yung perks ng mga yan guys, everyday na may upload tayo, so every end of the video is meron silang pa-shoutout sa atin. So para kahit paano magkaroon sila ng exposure, no? And at the same time, yan po yung mga perks na pwede nila makuha sa ating channel. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa mga tips natin, no? Lalo na dun sa mga kaibigan natin na daily nag-upload. Ayan, so ito guys, another tips po para sa mga kaibigan natin or sa mga new YouTubers na gustong magsimula dito sa YouTube, no? For sure guys, madami kayong matututunan sa mga videos na i-recommend natin dito sa end screen. So yun lang naman guys, maraming salamat po sa inyo and God bless po sa ating lahat.